Ang oras, 2 minuto makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 ng umaga. Ako po si Ven Blones. Ngayon pong araw na ito ay marami pa rin po tayong pag-uusapan na mga issue sa mga panahon na ito. Pero bago yon, syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at napapanood din po tayo ngayon sa ating FB live streaming sa RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din po tayo sa ating FB live. Hindi pala FB live, sa ating FB page sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. Okay, ngayon pong araw na ito, ngayong umaga, ay pag-uusapan natin itong issue kaugnay po sa bullying, no, dito sa Pilipinas. At ito po ay lumabas, itong issue na ito, no, noong nagsagawa ang International Student Assessment o PISA. At kinukonsidera daw ang ating bansa bilang bullying capital of the world sa halos 70 bansa, no? Dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Anyway, ito pong issue din na ito ay ikinabahala din ng ating Pangulo, no? Ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay po dito sa ulat na ito. Pero syempre, marami nang napag-usapan, marami ng mga datos na lumabas kaugnay dito. Pero ngayong umaga ay aalamin naman natin, no, mula naman sa isang anthropologist, no, kung bakit at paano nagkaroon ng ganitong issue dito sa Pilipinas at saka saan ba nagmula yung bullying na yan, paano ba yan nagsimula, no? So alamin natin to sa ating unang bahagi sa ating programa at sa second half naman ng ating program, makakasama naman natin ang Attorney 4 ng Legal Division ng Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 6. Ang topic naman natin, naku, yung mga homeowners natin dyan, no? Kaugnay po ito ng Homeowners Association Inter-Association Disputes. Ayun, at yung issue ng legitimacy ng Homeowners Association at iba pa. Ayan, sa kabuuan po ng ating programa ngayong araw na ito. At ready na via Zoom. Okay, so magtungo na tayo sa ating unang guest para sa umagang ito. Via Zoom makakasama natin ang Professor of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman, UP Diliman, si Dr. Nestor Castro, ang ating suki. Doc, maganda umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Ma'am Ven, at sa lahat ng ating tagapakinig. Okay. Doc Nestor, ito, no, yung nabanggit natin kanina, bakit itong bullying kasi nga napabalita, naging issue dito sa atin, lalo na dyan sa mga eskwelahan natin na naging, kumbaga, number 1 tayo, yung parang bullying capital of the world. Unang-una, paano kaya nagkaroon ng mga ganitong mga insidente dito sa atin? Ano ba yung pinagmulan niyang bullying na yan? At bakit tayo nakarating doon sa tingin po ninyo, no? Nakarating tayo dyan sa antas na yan na napaka number 1, no, sa buong mundo? Medyo nagugulat din ako na number 1 tayo sa buong mundo kasi maraming bansa pa rin na dumaranas din ng bullying. Ano?
Pero hindi ko iko-contest yung kanilang datos dahil talaga namang nangyayari ang bullying sa Pilipinas. Mm. Ngayon ako ay tulad ng nabanggit mo, ako ay isang cultural anthropologist. Mm. So ang pinanggagalingan ko ay ang kulturang Pilipino. Mhm. Hindi ako magpapaliwanag bilang isang psikolohista dahil hindi naman ako nagpapanggap na ako ay isang psychologist. Mm. So, para sa aking palagay, ito ay matagal nang nangyayari sa ating bansa. Parang bahagi na ito ng negatibong katangian ng ating kultura. Kasi meron tayong yung konsepto ng halimbawa yung pagkuyog. Kapag halimbawa may tinutukso, ay nako, lahat na tinutukso ng iisang tao. Dati rin yung ating mga palayaw sa ating mga probinsya, nakadepende sa mga itsura, no? Si metring paa dahil malaki daw ang paa, si panot, mga ganyan. So dati na-tolerate ito sa maliliit na lipunan. Pero Aha. ang nangyayari sa ngayon, parang nagiging mas malaking komunidad tulad ng paaralan at pati na rin sa pambansang saklaw sa pamagitan ng social media na re-reproduce ang ganitong mga klase ng ugali. Aha. Oo, pero Doc, sabi mo nga noon, pailan-ilan, ano? Pero bakit ngayon parang nagkaroon na ng pagdami, no? Yung prevalence, yung pagdami nito, hindi lamang actually sa mga school, di ba? Maski sa ibang insidente na nagkakaroon din ng ganito. Ngayon, ang bullying ay hindi naman para lamang sa eskwelahan. Pero mapapansin natin sa eskwelahan ay mas nagiging laganap din ang bullying. May kinalaman dito yung parang dissonance o magkakaibang pagpapatakbo ng pamumuhay sa loob ng tahanan versus sa eskwelahan o kaya sa komunidad. Ibang set of values ang umiiral sa tahanan. Kasi meron na akong na-involve na ako nun sa isang pag-aaral. Hindi naman talaga tungkol sa pagbubuli, pero pasensya na, maingay yung sorito, ano? Pero yung tungkol halimbawa sa pagiging malinis, paggalang ng ating environment. Napansin nila na sa loob ng eskwelahan, mahigpit yung mga guro na dapat ganito, dapat ganyan. Pero pagdating sa bahay, burara yung bata. So yung naituturo sa eskwelahan, hindi ganun ang naituturo sa bahay. And vice versa. Oo, kasi isa pa, no, Doc, sabi doon sa sa mga artikulo, sa mga balita at sa mga datos, malaki yung effect kasi pala nung bullying na ito base doon sa mga datos. May mga nabubuli na nag-suicide at may mga nabubuli na nag-attempt. So, bakit humahantong sa ganon sa tingin mo? Okay. Ang nangyayari kasi yung kadalasan yung nabubuli, kinikimkim niya yung kanyang nadadanas. O kaya, nagre-reach out siya, halimbawa sa kanyang mga magulang, pero parang hindi naman pinapansin. Meron nga akong kakilala na isang bata na naikwento niya nung bata pa siya, talagang binubuli siya sa eskwelahan at sinusumbong niya ito sa kanyang nanay. Aha. Pero yung nanay naman parang binabaliwala, yung ay mawawala rin niya, hayaan mo lang yan. Tapos hindi na pumapasok sa eskwelahan yung bata. Akala naman nung nanay, ay ang tamad-tamad naman itong anak ko, bakit ganyan? So hindi inuunawa. So yun, dahil wala silang outlet, wala silang recourse, yung iba ay nahantong sa pagsusuicide o kaya sasaktan ng kanilang sarili, sinisisi nila ang sarili nila dahil sa mga pangyayaring ito. Okay. So, ganun pala yun, ano? Doc, kanina nabanggit mo, na yung pangbubuli minsan kahit na sabi mo nga simple lang. Like for example, symmetring paa kasi malaki ang paa o kaya ang itim-itim mo, negro ka, yung mga ganon.
o kaya may mga minsan may mga isip na kolonyal, 'di ba? Sa tingin mo may effect ba yung meron bang effect yung colonial mentality sa pambubuli? Medyo minananan natin 'yan na dati parang mas pinagpapahalagan natin halimbawa yung mga mapuputi kaysa do sa mas kayumanggi, mas matangos na ilong kaysa do sa pango. Ito ay mga dati ng pangyayari sa ating kultura. At so nare-reproduce hanggang sa kasalukuyan. Unfortunately ay nagpapatuloy ang mga ganitong paniniwala. Mhm. Okay, so Doc, ito, meron kasing nambubuli at merong bully, 'di ba? So, bakit namomold yung mga ganitong klase ng bata? Like for example, yung nangbubuli, paano tayo nagkakaroon at namomolde yung ganitong klase ng bata at yung isa naman ay nabubuli? Bakit din siya namomolde ng ganon? Merong iba't ibang mga pagpapaliwanag na umiiral ayon sa mga pag-aaral. Merong ibang nagsasabi na yung mga nambubuli actually ay may mababang self-esteem. Parang sila mismo may problema sa kanilang sarili at para ipakita na hindi, ako'y malakas, ako'y dominante. So dinadaan nila sa pamamaraan ng pambubuli. So ang nangangailangan ng psychological help ay hindi lamang yung mga taong nabubuli, kundi pati yung nambubuli ay dapat nating bigyan ng psychological help. Aha. Pero kasi ang madalas na napaparusahan din dito, syempre yung nambubuli, 'di ba? Oo, siyempre yung nambubuli kung naisumbong at kung nai-report, Pero sa totoo lang, maraming bully na hindi na nalalaman sa ating lipunan na ito ay nangyayari. Dahil pinapalampas. Minsan kasi yung nabibiktima, at ito ay totoo sa lahat ng mga biktima, mas akala nila sila pa ang may problema. Bakit tinukso lang naman ako? Bakit masyado yata akong balat sibuyas? Ayan, bakit yung mga kaklase ko sumasang-ayon do sa bully? Siguro ako yung may problema. So, dahil dito, mas late na ire-report kung nai-report man, at minsan kung nai-report man ay hindi pa ito pinapansin. So, ibig mo sabihin do kasi nabanggit mo kanina na yung actually yung bully ang may problema, siya yung mababa ang self-esteem at kumbaga siya talaga yung loser, no? Pero ang nabibigyan lang ng atensyon yung mga nabibiktima. Pero syempre may Yes, effect din kasi dun sa mga biktima, 'di ba, Doc? Ay, oo. Yung nagkakaroon ng psychological Oo. trauma yung mga biktima. Oo. Nag-iisip-isip sila, lalo na yung binanggit ko kanina yung kuyog mentality. Kasi sa eskwelahan, lalo na sa mga bata, pag merong bully, edi ang pinakamababang antas niyan ay verbal na abuse. So, tinutokso niya yung kanyang kaklase. Tapos, kung nakikita nung nabibiktima na yung iba nagtatawanan din, o kaya nakikiayon, sila na rin nanunukso, dito na siya nag-iisip na mukhang meron akong problema, ako yata ang may problema. Halimbawa yung nakwento kong kakilala kong bata, kasi nung bata siya, ngayon medyo malaki na siya, ay medyo chubby siya. So lagi siyang tinutukso na matakaw, taba-ching-ching. So, ang nangyari sa kanya, umiiwas na siya sa pagkain dahil Aha. sa ganitong mga panunukso. Dok, kanina nabanggit mo kasi na verbal, no? May mga antas, verbal. Ano-ano ba yung kategorya niya? May mga kategorya ba? Ang pambubuli? Sabi mo Oo. kanina may verbal, Verbal pa lang yon. Pero meron pa ba na kategorya ang bullying? Meron na yung meron ng mga ginagawang mga prank tulad ng ninanakawan ng mga gamit o tinatago yung kanyang school bag. So hanggang madidismiss na yung klase, hindi niya mahanap ang kanyang school bag. So ito ay meron ng material na
form ang pambubuli. Mm. At mas mataas pa doon ay yung meron ng physical injury, yung madalas na kinukurot, sinusundot, sinasampal, ito ay physical na. Mhm. Dapat alalahanin sa usapin ng bullying kasi hindi lang ito simpleng away. Mhm. Iba ito sa away. Aha. Pag bullying, merong mas dominante at merong less dominant na individual. So yung dominante, mas meron siyang kapangyarihan. Halimbawa, siya ay mas malaki o kaya siya ay anak ng school principal, pamangkin ng isang politiko. So mas meron siyang kapangyarihan laban dun sa isa pa. At yung isa, kaya nagkakaroon siya ng feeling ng helplessness o pagiging powerless. Oo. Yung iba, Dok, may mga gang, 'di ba? May grupo na Yes, ano, oo. 'di ba, na malakas doon sa kanilang lugar. Kadalasan pag pinag-uusapan natin bullying ay sa pagitan ng dalawang tao. Mm. Pero po pwedeng mangyari nga tulad ng binanggit mo, gang bullying. Oo. Pero doon sa gang na yon, meron pa ring dominanteng tao, parang may leader of the gang at yung iba sunod-sunuran. At yung sa lumalabas din sa ilang pag-aaral, yung ilang sunod-sunuran, dati nabully rin sila. At Oh. isang pamamaraan nila para hindi sila mabully ay makikampi doon sa nambubuli. Mhm. Okay. So talagang eto nagiging bahagi na ito ng ating sistema? Ganun ba 'yon, Doc Nestor, o nagiging bahagi na Oo. talaga ng ating Binabanggit ko sosyedad? nga na ang pinag-aaralan namin kultura, nagkakaroon ng isang klase ng kultura o subculture sa loob ng eskwelahan o kaya sa loob ng workplace na iba sa yung kinikilala nating kulturang Pilipino. Mhm. Kasi pag kultura ito'y nagpapatuloy, tinotolerate, inaakalang ito na ang norm. Mm. Mm. So sa tingin mo, nagiging norm ba 'yan ngayon, Doc? Palagay ko yun ang kadahilanan bakit siya lumaganap, ano? So ang sa pagkaalam kong datos noong 2015 ay more than 50% ng mga kabataang Pilipino ay naka-experience ng bullying. So Aha. malaki, alarming rate yun. Aha. Kaya nung tinitignan ko yung datos, mukhang noon, kapantay din tayo ng ibang bansa rin na mataas ang antas ng pambubuli. Pero mukhang nalampasan pa natin yung Yes. ibang mga bansa, kaya nga naging number 1 Oo tayo. nga, So nakakalungkot. parang normal na. Halimbawa, kami, ako medyo may edad na ngayon, pag meron kami mga high school reunion, nagkakakwentuhan kami, tawanan na lang kami ngayon, yung mga umiiral na panunukso ng mga kabataan kami, tapos sino yung pinaka-bully. Pero nung mga bata kami, hindi namin iniisip na mali yun. Aha. Hindi namin iniisip na masama. Akala namin yun ay ordinaryo lang para sa mga bata. Larong bata lang ang bullying na ia-outgrow mo. Aha. Pero lumilitaw, may mga taong tangay-tangay nila yung trauma na kanilang dinaanan sa pambubuli sa kanila. Aha. Meron nga kaming classmate nung high school din na naikwento niya sa amin ngayon na nalipat siya sa ibang section. Akala namin bumagsak lang siya kaya siya napunta sa lower section. Ngayon ay ina-admit niya nagpalipat siya talaga ng ibang section para hindi siya nabubuli. Na ngayon lang namin na-realize. Aha. Noon hindi namin alam yun. Aha. Dok, halimbawa, yung mga bully na yan, no, nung sa school o yung mga nag-aaral, estudyante, ano ba sila, may pag-aaral ba na usually pag, kunwari, naging tumanda na sila or tapos na sila ng pag-aaral nila, may ano pa rin ba sila ng ganon? May, merong mga ganong pananaw na once a bully, always a bully, magpapatuloy. Pero naniniwala naman ako na kayang baguhin yan. Basta't ma-realize niya at iparealize sa kanya na una, mali ang kanyang ginagawa, nakasakit siya sa iba, at hindi na niya dapat ipagpatuloy. Ngayon kung ang isang bully ay lumaki
at sa tingin niya hanggang ngayon siya ay isang adult, tama lang ang kanyang ginagawa noong siya ay batang bully, magpapatuloy at magpapatuloy ang pambubully niya sa Mhm. kanya ng trabaho, sa kanya ng komunidad. Aha, oo. Nabanggit natin kanina, Doc, kanina nabanggit natin, no, na namomolde sila kasi yung mga bully na ito, actually sila yung mga mababa ang self-esteem. So, bukod doon sa pagiging mababa ang self-esteem, meron bang kinalaman din yung mga values na nakikita nila doon sa kanilang pamilya? Tama yon. So sa antas ng pamilya, dapat ay nai-instill na kaagad na mali ang pambubuli. Kasi alalahanin natin, nangyayari rin yan sa pamilya, lalo na sa malalaking pamilya na merong mga kuya na mas bully kaysa kay bunso. Tapos inaakala na ay pamamaraan lang yan ng pagdidisiplina ng kuya mo Mm-mm. kasi hindi ka sumusunod. So dapat sa antas ng pamilya pa lang napapag-usapan. Unfortunately, sa ngayon, Aha. pinag-uusapan sa eskwelahan as Aha. if hindi siya nangyayari sa mas maagang stage sa antas ng tahanan. So dapat yung values ay naandun pa lang sa tahanan. At Aha. tulad ng binanggit ko kanina, dapat tugma yung values na pinag-aaralan sa tahanan at sa eskwelahan. Hindi yung one set of values dito, another set of values dito. Aha. O yun nga kasi parang hindi parang nagkakaroon lalo ng conflict, 'di ba, doon sa pag-iisip ng bata. Tama, Oo. oo. So halimbawa, Pero ito Doc, mga Doc, bukod dun sa sige. family, may epekto din ba yung mga ano niya, yung mga kaibigan, yung peers? Ay, oo. Barkada, pangalawa. Kasi syempre, ang unang-unang primary natin ay social formation ay sa pamilya. Paglabas niya sa pamilya, naghahanap na siya ng peer group o barkada. So kung napakbarkada ka sa mga bully, ay naku, most probably ay ugaling bully ka rin. O kaya, tinotolerate mo ang pambubuli. Aha. Maaring hindi ka nang bubuli mismo, pero wala kang ginagawa. Hindi mo kino-correct ang ginagawa ng iyong kabarkada. Aha. Tapos kung doon ka naman napunta sa mga nabubuli, naku, barkada yan ng mga talunan, sama-sama silang kinakantsawan. So ganun ang nangyayari. Pero syempre meron mga in-between doon, Aha. mga meron, mga tatawa lang pag may tinukso o kaya pwede ring lumapit sa mga nabuli para i-comfort sila. Aha. So kinakailangan ma-win over din pati yung mga neutral na mai-correct yung attitude ng bully kasi yung the mere fact na wala silang ginagawa ay nakaka-reinforce do sa ginagawa ng bully. Ayun. So, ano sa tingin mo kasi ngayon gumagawa o nag-iisip na ng mga polisiya para I think para magkaroon ng pag-aamyenda dun sa Anti-Bullying Act. So ano yung sa tingin mo, Doc, na maaari nating gawin pa, no, o idagdag pa kung ano man ang mga polisiya na isasagawa para talagang yung mawala sa kultura natin o hindi man mawala ay mabawasan. Wag naman tayo dun sa number 1. Mhm, mhm. So tingin ko meron ng effort sa mga eskwelahan, Sa ilang pribadong eskwelahan nga, alam ko merong mga teachers na ang hindi naman primary dahil nagtuturo pa rin sila, pero meron silang dagdag na function na tagamanman sa mga areas na posibleng may pambubuli. Halimbawa, sa isang napasyalang kong private girls' school, yung pag-break, yung isa sa mga teacher, pupunta rin siya sa CR ng mga babae kasi kadalasan doon may nabubuli. Kasi hindi nakikita ng teacher at nangyayari ay kinukuyog yung isang estudyante sa loob ng toilet o ng cubicle. So meron ding mga nagmo-monitor ng implementation ng mga patakaran nito sa mga eskwelahan. Ngayon, siguro ang isang madadagdag ay sa antas nga ng tahanan
at saka sa antas ng komunidad. Hindi yung puro na lang sa eskwelahan ang pagpapaliwanag pero sa tahanan hindi naman napapaliwanag ang mga tamang values. So dito pwedeng involve ang mga barangay. Mga barangay magkaroon ng information drive, pwede nilang i-meet ang mga parents, lalong-lalo na sa mga middle class or lower class communities. Yung mga nanay, pwede silang itipon at magkaroon ng talakayan dito paano matatrack kung ang inyong anak ay nabubuli. Tapos anong tamang attitude tungkol dito? Susugurin mo ba yung nambubuli bilang isang ina o isusumbong mo ba sa principal? Wala akong sinasabing ito ang dapat na steps pero dapat merong iisang standard kung paano ina-address ang pambubuli. Aha. Ang hindi ko lang Doc, paano kaya nalalaman ng bully na, ito ang ating i-bully? Kasi marami naman, like for example, kung hindi maganda, kasi usually sinasabi nila physical appearance, mga ganyan, Yes, o kung yes. mga ano-ano pa, no? Pero, di ba marami namang gano'n? Halimbawa sa school, marami namang kakaiba, marami namang hindi okay yung physical appearance. Pero, bakit meron silang isang pwedeng i-target na para i-bully? Bakit nangyayari yung gano'n, Doc? Tama yon, nagsisimula sa physical attributes kasi yun ang madaling makita, yun ang madaling mapuna. Pero nung una ay ang bully, sinusubukang i-bully ang iba't ibang tao, pero nakita niya yung iba ay mga pumapalag. Pero nakita niya yung mga relatively mahina na parang pag binuli sila ay yoyo lang, hindi magrereklamo, Aha. lalo yung itutuloy-tuloy na Okay. nakita nila talagang very vulnerable Okay. ang isang tao. Okay, so Doc, So, sinasabi ba natin dito na halimbawa para hindi ka mabuli, kailangan ipakita mo rin na malakas ka, huwag kang magpakita na mahina ka. Parang ganun ba yun? Tama yun. Okay. Agree ako doon. Pero hindi naman din sa paraang magiging counter-bully ka. Hindi naman din sa paraan na makikipagsuntukan ako. Aha. Kundi, you stand your ground. Sabihin niya, halimbawa, mataba nga ako, pero ano na yun? Aha. Kasi ako, masustansyang kinakain namin sa bahay. Sa inyo, baka wala kayong pagkain. Basta, So, mga paraan yun na i-disarm yung kabilang party. Ayun, yung word doon, yung term, i-disarm mo yung bully para hindi ka tuloy-tuloy na i-bully. Parang gano'n. No? Sa lahat ng paraan, pwede mo siyang ma-disarm. Pwede mo isumbong, pwede, yun, yung sinabi mo Yes. kanina, Doc, na Tama. ipaano mo na hindi ka nila kaya dun sa mga salita mo. Okay. So, ayan. May natutunan tayo ulit kay Dr. Nestor Castro, isang cultural anthropologist mula sa University of the Philippines. Doc, baka may message ka para hindi tayo mabuli at doon din sa mga bully. Yung mga ganitong pagsusukat ng tayo ay number 1 sa buong mundo, sana naman hindi tayo umaaksyon dahil lang najajaryo tayo, na new news tayo na napakalala ang kondisyon sa Pilipinas. Dapat mababa man o mataas ang antas ng bullying sa Pilipinas ay ina-address natin ang problemang ito. Aha. So kinakailangan natin pagtulong-tulungan ng ating efforts, ang pamilya, ang eskwelahan, ang barangay, ang pamahalaan para ma-address ito. Okay. Maraming salamat, Doc. Marami kami na namang natutunan sa iyo ngayon. Thank you, Doc. Welcome. Okay, ayun. Si Dr. Nestor Castro, cultural anthropologist at professor dyan sa University of the Philippines, Diliman. Samantala, sa ating second half, sa ating pagbabalik, eto, yung mga homeowners association, yung mga problema na naman dyan, ay ating tatalakayin naman po. Kasama ang mga kaibigan natin mula sa Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC, Regional Adjudication Branch 6 at Attorney for Legal Division, si Attorney Ayin Dream D. Aplasca. Sa pagbabalik po na ating programa, Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon
Impormasyon siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Daan sa magandang pagsasamahang may lubos na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Nag-detect po tayo ng isang case ng Mpox. Ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023. At ito yung una since the declaration of the public health emergency of international concern. Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao na ipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Nasa second half na po tayo na ating programa. Katulad ng binanggit natin kanina, makakasama naman po natin mula sa Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC, Regional Adjudication Branch 6, Attorney 4, Legal Division, si Attorney Ayin Dream D. Aplaska. Attorney Ayin, magandang umaga. Magandang umaga po, Miss Ven, and good morning din po sa lahat ng listeners and watchers ng Radyo Pilipinas. Ayun. So, kanina nabanggit na natin, ang pag-uusapan natin yung tungkol sa mga nagiging problema ba ng mga homeowners natin o ng mga homeowners association natin, attorney? Yes po, ma'am. Yan po yung Ayun. topic natin ngayon. Ayun. Ako, malamang maraming mga manonood sa atin, sa ating streaming ngayon at saka sa ating himpilan. Kasi maraming mga problema din yung mga homeowners natin sa ngayon, di ba? Marami tayong mga naririnig. Pero bago yon, tanong muna natin kay Attorney Ayin. Dapat ba itong mga homeowners association na to ay nakarehistro?
Yes po, ma'am. Kasi under po sa batas natin, mandatory yung registration. Kailangan po nilang magpa-register sa Department of Human Settlements and Urban Development. That's based po sa 2021 Revised Implementing Rules and Regulations of Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Actually, Miss Ven, meron na pong mga homeowners associations before na nakapag-register sa dating HLURB or yung Housing and Land Use Regulatory Board. So, hindi na po sila kailangang magpa-register sa DHSUD because mayroon na po silang legal entity and yung association po nila ay acknowledged na ng batas. Ayun. Kailan ba nagpalit from HLRUB sa DHSUD? Pareho ba? Oo, sige po, attorney. Yung 2019 lang po, ma'am. From HLURB, actually po, naging HSAC na siya. Ito na po yung Human Settlements Adjudication Commission. And then, yung regulatory naman is yung DHSUD na. So, doon na po sila magpa-register. Ayun. So, from HLRUB ay doon na sila sa DHSUD ngayon. Magpapa-register, ayun. Pero may ano ba, may certain ano ba, number o bilang na at least ganon, yung minimum of ilang members o mga ganon? O maximum of ganon? Wala naman. Wala naman po. Okay. So, dapat naka-register talaga yung HOA, ano? Ano, Yes po, oo, ano ba usually yung nagiging ano ba usually yung kailangan para mairehistro, attorney? Yung isang Actually, ma'am, HOA. iba-iba kasi yung iba-iba yung requirements. Depende kung sino yung a-apply for the homeowners association. Pero meron pong basic requirements yan under the law. So pupunta po sila doon sa regional office ng DHSUD. Okay. Magbabayad po sila ng prescribed fees. Tapos po, meron silang, ito yung basic na mga documents na dapat nilang isubmit. Like yung articles of incorporation po nila, yung bylaws, and then sa ibang cases po, kailangan din nilang mag-submit ng minutes of the General Assembly meeting, tapos yung kanilang general information sheet, and then certification po issued ng president nila na merong existent or absence ng association sa kanilang subdivision, village, or community. Kailangan din po nila mag-submit ng code of ethics nila, tapos yung undertaking ng kanilang association president just in case po na gusto nila mag-change ng name kasi may kapareha silang pangalan. And lastly is yung authorization ng president nila na nag-authorize sa kanilang representative to transact and follow up yung kanilang application for registration. So yun po yung basic. So yun, yung mga pangunahin na pangangailangan, yung mga basic requirement natin. Paano kung hindi naman nakarehistro, Attorney Ayin, yung HOA, na halimbawa ng subdivision, ng village, o nung proyekto o nung project? Sana sabi ko na ma'am, dapat mandatory ito, di ba? So pag hindi po sila nakapag-register, maaari po silang idemanda na kanilang mga members or ng ilang partido po for non-compliance with the existing rules and regulations. So pwede po silang kasuhan dito sa aming opisina sa HSAC. Tapos, yung mga officials po as well as yung mga namumuno rito ay maaari po silang personal na managot para sa obligations and damages na resulta ng kaso. And another thing po, pag hindi po sila nakapag-register, hindi po sila makaka-avail ng support services ng DHSUD at wala po silang legal standing to sue or mag-file ng kaso dito sa office namin. Okay. So kung may mga nangyayaring hindi maganda, wala silang na makapag-file, no? Yes po. Oo, ayun. So kailangan talaga register ka para yun nga, no, may mga serbisyo na maibibigay sa iyo ang HSAC kung sakaling magkaroon ng mga problema. So yun, no, Attorney Ayin, tama ba? Yes po, ma'am. Ayun. Pero nangyayari ba kasi 'di ba usually isang HOA lang talaga, 'di ba? Ang naitatatag. Pero nangyayari ba na higit pa sa isa yung naitatatag na HOA? Yes po, ma'am. Pero generally, dapat isang homeowners association lang yung dapat na i-establish at i-register sa DHSUD na isang subdivision or village. Pero paano kung halimbawa, may mga ganun, nagkaroon ng dalawa
na HOA sa kanilang subdivision o village o project, anong pwedeng mangyari? So, based po doon sa Pwede ba ating yun? 2000, based po doon sa ating 2021 IRR, nag-Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, yung unang association po na nakapag-submit ay nakakomply sa lahat ng requirements, siya po yung kikilalanin na Homeowners Association ng subdivision na yan or ng isang village or community. Okay. Paano nga kung parehas na nakapag din sila, nakapag-parehistro? Yung isa, halimbawa, nakarehistro sa SEC, sa Securities and Exchange, tapos yung isa naman dun sa HIGC, tapos yung isa nakarehistro naman dun sa HLRUB o DHSUD. So, sino yung pwedeng kilalanin dun sa dalawang asosasyon? Dun po sa una, yung association po na nakapag-submit ng kanilang registration papers and satisfactorily complied with all the requirements, yun po yung dapat i-register. Second naman po, pag mayroong dalawang associations na register po sila sa SEC or sa HIGC or sabihin natin yung isa sa SEC, yung isa naman sa HLURB or DHSUD, kung sino po yung earlier na nagpa-register, siya po yung i-recognize and yung the rest po, i-revoke yung kanilang registration. Oh, so yung mga iba, hindi, paanuhan pala, no? Kung sino yung unang nakapagparehistro. Paunahan Yes po, pala, ayun. Okay, ganun pala, no? Kaya dapat mauna na kayo kung gusto nyo kayo yung talagang ma-consider. Oo. Pero halimbawa kung yung isang subdivision o village, Attorney Ayin, may kunwari, ang isang subdivision o village ba ay may iba't ibang phase. Ayan. Ang tanong ng mga homeowners ay isang HOA lang ba ang dapat daw na nakarehistro para dito? If yung subdivision, ma'am, nakaregister siya at lisensyado siya bilang isang project, pwede pong magbuo or magpa-register ng Homeowners Association para sa bawat na phase. So, sa ganitong situation po, ang bawat Homeowners Association ay dapat nakaregister sa pangalan ng phase na nasasakupan nito para po na na ma-recognize siya na HOA siya ng ganyang phase. Okay. So, pero pwede rin naman na isang buo kahit may mga phase 1, phase 2, phase, ganun ba yon? Yes po, ma'am. Pwede rin isang buo, pero pwede rin yung bawat phase, ganun. Yes po. Okay. So, depende yon sa, sa kanila kung paano nila pag-uusapan yung pagpaparehistro din at pagkakakilanlan nga ng phase na yon. Okay. So, halimbawa po, merong mga ganitong hindi pagkakaunawaan o mga dispute, no, sa pagitan ng dalawa o higit pa na mga HOA. Halimbawa, pwede ba nilang agad-agad na idulog ito sa HSAC? At yun po yung ganyang mga situation, under po yan, covered po yan ng aming jurisdiction. So if there are pagkakaunawaan po sa pagitan 2 or more homeowners association or maging po sa mga HOA federations, pwede po sila dito sa office kasi yun po yung tinatawag namin na inter-association disputes. So, sino mang tao, sinadya man yan or sa pamamagitan ng kapabayaan po, pwede po silang pumunta dito sa office at mag-file po ng kaso. Ayun. Gaano katagal yung proseso, Attorney Ayin? Actually, ma'am, based sa aming rules, meron siyang number of days or period. Kung strict po yan at wala pong ibang mga mga factors na i-consider natin, matatapos siya mga 6 months. However, sometimes po nagkakaproblema po tayo sa paghahanap po ng parties like sa mga respondents or meron po tayong mga need i-clarify or inspect. So, medyo nag-i-extend po tayo ng konti dyan. Gaano katagal naman yung extension, Attorney Ayin, kung sakali? Naku, ma'am, hindi ko po yan ma'am. Masabi kasi depende po talaga yan, ma'am, especially homeowners association po ito. Marami pong parties na involved. Oo. Pero Attorney Ayin, pwede pala yung ganon, pati sa SEC, pwede yung registration? Yes po, ma'am. Actually, before, ma'am, sa SEC sila. Okay. Pero, ini-encourage sila,
ng batas natin na dapat na magpa-re-register sila sa DHSUD para po ma-recognize sila. So yung gagawin po nila, dapat mag-submit sila ng kanilang latest financial statement, tapos i-transfer po nila yung lahat ng records nila sa DHSUD para po na ma-recognize sila as Homeowners Association. Okay, so lahat ng mga nakaregister sa SEC dapat, kung pwede, ay magpa-register sila sa DHSUD. Yes po, ma'am. Kailangan Ayun. po. Oo, kasi yung dating sabi mo nga nagpapa-register sa HLRUB dapat lumipat na rin sa DHSUD, di ba? So, Yes po, ma'am. yun. So, lahat dapat pala. Ano ba, ito, tanong lang natin, attorney, ano ba yung marami kasi mga disputes, no, na nangyayari sa mga homeowners association, pero ano ba yung pinakamabigat na na-encounter mo na talagang hindi pagkakaunawaan o in dispute dyan sa mga HOA natin? Usually po, ma'am, yung number one po talaga is yung collection of association dues. No, kailangan kasi magbayad ng mga homeowners para syempre yun yung gagamitin para sa pagpapanatili ng kanilang facilities. Or minsan, if there are multiple associations, syempre meron po silang claim sa right kung sino yung mag-collect ng kanilang association dues. Isa din po sa problema dyan minsan is yung management and control ng common areas. So yung question dyan kasi, sino yung may authority para mag-manage and mag-maintain ng common areas? So yung common areas, ma'am, ito yung parks, clubhouses, and ibang shared facilities. And lastly, yung pag-use talaga ng common facilities. Kasi, example, if there are 2 or more associations sa isang subdivision or village community, yung yung dispute dyan is yung paggamit and yung access sa common facilities nila. And minsan kasi, yung isang association, nag-i-impose sila ng restriction na apektado yung kabilang association. So yun po yun, mamang iilang inter-association disputes. Oo, medyo mahirap din pala, no? Marami din naman mga ganun. Siyempre, pag marami, lalo na kung iba-iba, lalo na siguro may mga face-face, attorney. Yan yung nagkakaroon ng madalas na problema siguro sa paggamit ng facilities nila doon. Pero anyway, basta ang importante, kung may mga ganitong problema, pwede namang idulog ka agad. Basta registered lang yung inyong asosasyon, pwede namang idulog ka agad dito sa HSAC, di ba, Attorney Ayin? Yes po, ma'am. Tama po yan. Ayun. Okay. So, ayan yung mga nagiging problema at saka yung mga dapat na gawin ng isang HOA para kung halimbawa magka-problema kayo ay makadulog kayo sa HSAC. Ito yung mga ipinaliwanag kanina ni Attorney Ayin sa atin. Attorney, baka meron ka pang mga gustong banggitin bago ka magpaalam. Syempre mo, ma'am, maraming salamat again sa Radyo Pilipinas for giving HSAC time to share information about our agency. And if meron po silang questions, I invite the listeners and viewers to call our number at 0917-837-5380. And for those po na nasa Region 6, yung contact number po namin is 033-500-0375 and yung cellphone number is 0945-710-4910. And pwede din po silang mag-email sa amin sa info@hsac.gov.ph. Meron po din kaming FB page at website na hsac.gov.ph. Okay. Yun po, ma'am. Maraming salamat, Attorney Ayin. Thank you po, Ma'am Ven. Okay, thank you si Attorney Ayin, ang attorney for Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 6. Ayan, maraming salamat po, Attorney Ayin. Okay. Bago tayo magpaalam, isang bagsak, Rolly. Isang bagsak muna tayo. Meron tayong babatiin. Happy birthday! Okay. Happy birthday! Ang bilis naman. Okay. Anyway, happy birthday sa ating kasama dito kay Miss Rachel Oliveros. Ayan, happy birthday, Rachel. Siyempre galing yan, pinaalala sa amin ni EJ Lazaro. O yun. Ako na lang kaya kakanta na happy birthday to you.
Si ano naman, no? Si Bea talaga naka-thumbs up agad. Anyway, happy birthday, Rachel. Ayan. Makarating sana yung pansit sa amin. Anyway, maraming salamat sa mga viewers, likers at sharers natin ngayong umaga. Kang Jean Park, El Piano, Bobot Mojado, Dens Maagad, Radyo Pilipinas, Hingoog. At maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa ating technical side. Bea, sino yung mga kasama natin bukod kay Rolly? Ayan, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Rolly Bumatayo. Sino kasama natin dyan, Bea? Sino kasama mo, Rolly? Okay. Si Rovan Manlinlin at si Julian Aliston. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat din sa ating mga naging panauhin ngayong umaga at syempre sa ating mga naging tagapakinig at tagapanood sa ating FB live streaming. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po. Maganda umaga. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating poging kasama dito na si AJ Ignacio. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.